So, magandang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa hakbang-hakbang na yugto ng pagsasalin. So, nagkakaiba-iba ang mga hakbang na sinusunod ng bawat tagasalin. Maaaring ang tagasalin mismo ang mayroong variasyon sa hakbang na kaniyang isasagawa. Iyon ay depende sa uri ng tekstong kaniyang isinasalin. So, sa puntong ito, ating tatalakayin ang mga hakbang sa pagsasaling wika mula sa paghahanda patungo sa aktwal na pagsasalin. Preliminaryong gawain. Ang paghahanda. Ayon kay Larson, 1984, may dalawang uri ng paghahanda. Una, dapat na kinabibilangan ng pagsasanay sa pagsusulat sa wikang pinagsasalinan, sapat na pag-aaral sa linguistika at sa mga simulain ng pagsasalin. Pangalawa, paghahandang nauugnay sa tekstong isasalin. So, unang-una, nanaisin ng tagasalin na maging pamilyar sa teksto. Babasahin niya ng maraming beses ang buong teksto. Nilinaw ni Santiago 1994 na napapangkat sa dalawang uri ang mga tekstong isinasalin. Una, mga material na teknikal o siyentipiko at pangalawa, di teknikal o malikhaing panitikan. So, ang unang pangkat ay kinabibilangan ng materyales na tumatalakay sa antas ng agham, teknolohiya at katarungan. So, kalimitan sa mga tekstong ganito ay mga profesional lamang ang nakakaunawa dahil ginagamitan ito ng mga espesyalisadong wika. Halimbawa, sa larangan ng medisina o di kaya naman sa arkitektura. So, ang pangalawang pangkat, ang di-technical o malikhaing panitikan, ay kinabibilangan ng mga tula, dula, maikling kwento, nobela, sanaysay, at iba pa. So, sa pangkat na ito, sagana rito ang mga figurative text kung saan mahirap itong isalin. So, sa panayam sa paksang Translation as Communication na ibinigay ni Larson sa DLSU Manila noong April 1986, ayon dito, habang binabasa ang teksto, dapat markahan ang mga bahaging may kalabuan. So, sa pagmamarka, iyon ay dahil kinakailangang maunawaan ng mambabasa ang mensaheng nilalayon ng may akda. So, ayon pa kay Larson, sa paghahanda sa gawaing pagsasalin, kailangan ang pagsasagawa ng pag-aaral sa background material na nakukuha. So, sa paghahanda, kinakailangang alamin ang may akda ng teksto, ang kalagayan habang isinisulat ang teksto at kung para kanino ito. So, kinakailangan ring pag-aralan ang background material ng teksto dahil dito, makakatulong ito upang maihahambing ang orihinal na teksto sa isinaling na gawa. Ngayon tadako tayo sa pagsusuri o analysis. Ayon kay Larson, habang binabasa ng tagasali ng teksto, dapat niyang itala ang mga lexical item tila mga keywords. Dahil sa mga keywords, nakatutulong ito sa paghahanap ng mga katumbas. So, ang preliminaryong pag-aaral na ito ay nakatutulong na mapag-ukulan ng pansin ang mga salitang mahalaga sa proseso ng paglilipat. So, kapag may kapasyahang narating tungkol sa lexikal na katumbas, dapat niya itong isulat upang masangguni kapag lumitaw ang salitang ito sa ibang pagkakataon. Kung napakahaba ng teksto, kailangan hatiin ito ng tagasalin sa maiikling unit at isalin muna ang isang unit dahil dito mahalagang pag-aralan ang mga groupings. So, ang mga groupings ay batay sa genre ng teksto.
maaring narrative o magsalaysay, procedural o mag-atas, expository o magpaliwanag, hortatory, magpanukala, magmungkahi o mag-utos, descriptive, maglarawan, at repartee, pagsasalaysay sa palitan ng salita. So, isa ring dapat bantayan ay ang mga cohesive device. Ang cohesive device ay yaong mga pang-ugnay na mga kadaga na ginagamit sa pagsusunod-sunod ng mga pangungusap sa talata. So, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga cohesive device sapagkat kapag ang mga pag-ugnay na ito ay hindi nabigyan ng angkop na katumbas, maaaring mabago ang struktura ng pangungusap at estilo ng pagpapahayag kung kaya't magiging iba na ang kahulugan ng salin. Ayon pa rin kay Larson, 1948, such cohesion devices as pronouns, substitute words, verbs, affixes, dictes, proverbs, conjunctions, special particles, forms of topicalization, and so forth, if translated one for one from the source language into the receptor language, will almost certainly distort the meaning intended by the author. It is therefore very important that a translator be aware of cohesive devices and recognize them as such. So, ipinaliwanag rin ni Larson na ang pagsusuri sa tekstong isasalin o source text ay isang aktibo o dynamic na proseso. So, sa bahaging ito ng pagsasalin, inaalam ng tagasalin ang lahat ng mga pangyayari o events at lahat ng mga kalahok, ang participants, kabilang na ang anumang maaaring ipapahiwatig ng teksto. So, ayon pa rin kay Larson, nakatutulong sa maraming tagasalin ang muling pagsulat o rewrite sa simulaang lengguwahe o source language ng bahagi ng tekstong kanilang isasalin sa mga proposition na iniiwasan ang paglilihis o skewing ng deep at surface structure ng tekstong isinasalin, source text. So, dadako tayo ngayon sa aktwal na pagsasalin. Sa aktwal na pagsasalin, kinapapalooban ito ng paglilipat, pagsulat ng unang borador, pagsasayos ng unang borador. So, sa paglilipat, ayon kay Larson, 1984, ang paglilipat bilang proseso ng pagkilos mula sa pagsusuri sa kayariang semantic patungo sa pagsusulat ng unang borador o initial draft ng salin. Ang paglilipat ay nagaganap sa isip ng tagasalin. Pagkatapos ng pagsusuri, ang tagasalin ay nahaharap sa paglilipat ng kahulugan sa ikalawang wika. So, ayon pa rin kay Larson, kailangan niyang magpasya kung ang mga pamamaraang panretorika at pantalinhaga o rhetorical at figurative device ng simulaang wika ay maaaring ilipat o kung kailangang magsagawa ng ilang pag-aayos. So, sa pagsulat ng unang borador, ang mga hakbang na pagsusuri, paglilipat, pagsulat ng unang borador ay mga gawaing magkakaugnay sa isa't isa. So, sa pagsusulat ng unang borador, ang tagasalin ay nangangailangan ng higit pang impormasyon batay sa kaniyang pagsusuri at maaring balikan niya ang ilang bahagi ng teksto nang sa gayon ay maunawaan niya ito ng mabuti. Sa aklat ni Larson, 1984, inilarawan na sa bahaging ito ng pagsasalin, binabalikan ng nagsasalin ang tekstong isinasalin at ang tekstong salin. Ipinapayo rin ni Larson na kapag sinimulan ang pagsusulat ng unang borador,
ito ay dapat sa antas ng talata. Hahayaan ng tagasalin na tumunog ng natural at malinaw ang pagpapahayag ng kahulugan. Ayon pa rin kay Larson, ang mahusay na salin ay batay sa mabuting pagsusuri. Kung isinagawang mabuti ang pagsusuri at malinaw ang kahulugan ng pagsasalin, hindi mahihirapan ang tagasalin na ipahayag ang kahulugan sa wikang pagsasalinan. So ito ang mga dapat isa-isip ng tagasalin sa pagsusulat ng unang burador. Una, kung sino ang gagamit ng salin. Pangalawa, ang antas ng edukasyon ng babasa. Pangatlo, ang layunin ng author. At pang-apat, ang paksa ng talata. At ang panglima, ang paksang diwa ng buong material. So, sa pagsasaayos ng unang burador, ipinapayo ni Larson na ang pagsasaayos ng unang burador ay hindi dapat isagawa hanggang sa may natapos na higit na malaking seksyon. Ang pagsasaayos ng unang burador ay kinabibilangan ng pagtingin kung natural ang daloy at kung wasto ang pagkakasalin. May mga hakbang na dapat gawin sa pagsasaayos ng unang burador. Una, pagbabasa sa manuskrito. Sa pagbabasa sa manuskrito, kinakailangang tingnan kung may mga maling anyong panggramatika o malabong kayarian. Kung ito ba ay may mga bahagi na masyadong maraming salita, maling kaayusan, masasagwang parirala, mga bahaging tila mga koneksyon at hindi madulas basahin, collocational clashes, at malabo o hindi niya maiintindihan ngayong narinig niya ang estilo. Pangalawa, tingnan ang kawastuhan ng kahulugan. Kung may nawala, may nadagdag, o may ibang kahulugan at walang kahulugan. Pangatlo, ay malinaw na lumulutang ang paksang diwa. Ngayon dadako tayo sa ebalwasyon ng pagsasalin. So, may 5 paraan ng pagwawasto o ebalwasyon para kay Larson, 1984. Una ay ang paghahambing ng salin sa orihinal. So, dito, isinasagawa ang paghahambing o comparison from the word paghahambing, comparison ng salin sa orihinal. Tinitignan rito ang anumang aspeto upang matukoy kung wasto ang isinasalin. Pangalawa ay ang balik salin o back translation. So mula sa literal rendering, nahuhulaan ng tagasalin kung ano ang ibig sabihin ng isang teksto. Pangtatlo ay ang pagsubok sa pag-unawa o comprehension. So, tinitingnan rito ang pag-unawa sa sariling tekstong isinalin at ang pag-unawa ng iba sa tekstong isinalin ng tagasalin. At pang-apat ay ang pagsubok sa pagiging natural ng wikang ginamit sa salin o naturalness test. So, dito, tinitingnan rito ang tunog at anyo ng salin. Tinutukoy kung ito ba ay natural o tunog natural o pilit. Panglima ay ang pagsubok sa gaan ng pagbasa or readability test. So dito, gaya ng comprehension test, sa readability test ay sinusubok o tinitingnan nito ang sitwasyon kung ito ba ay maayos at naiintindihan ng mga mambabasa. At pang-anim ay ang pagsubok sa consistency or consistency checks. So, dito sa pang-anim ay tinitingnan rito ang
focus ng teksto mula sa terminong ginamit hanggang sa mensahe dahil mangyaring kapag ang teksto ay mahaba, minsan ay nawawala na ang consistency ng topic. Taglay sa isip ang mga bagay na ito, ang tagasalin ay magsasagawa ng mga pagsasayos upang baguhin ang anumang bagay na kailangang baguhin. At yun lang po, nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat.